Hindi kang tayo i-delete dahil, lakas ng ulan. Talagang galit na matandang ahas. Kasi itong pasimula ng aking pagsasalta ay tungkol doon sa pananaw ng tatlong sangay ng ahensya ng ating gobyerno. Na hindi na may tatago na isa itong parang yung stadium o playing fields na sinasabi. Ngunit ang mga nakaraan ay para bagang walang namamahala at tila desperado na ang mga tao. Kasi puro mga ang pinag-uusapan nila kung ano-ano na lang tungkol sa mga pagnanakaw. Lahat naman sila magnanakaw. Nagtuturo-turuan. Kaya natatawa na ako sa kanila. Yan na ngayon ang magandang pangyayari. Ang mga tao ay tila naubos na ang kanilang pasensya. Talaga mauubos dahil sa kakulangan ng serbisyo ng gobyerno sa kanila. Lalo na yung mga magsasaka. Mantakin mo, 8 pesos na lang ang mas mahal pa yung darak. Tumataas ng bilang ng mga nagugutom. Marami na dyan, mga nakatira na lang kung saan-saan, sa mga bangketa. At magbagsak ng ating ekonomiya sa halip na pagtuunan ng administrasyon nito ang mga problema ng bayan ay hindi. Naghahanap siya ng paraan kung paano kumapit sa pakalim upang ang kanyang kapangyarihan magpatuloy bilang isang paggulo. Kaya itong mga naman, walang natupag, kundi magnakaw. At pati mga Supreme Court, nasusuhulan. Anong yung klaseng gobyerno ito? Pagkatapos makapagnakaw, magpapaputuloy sila ng ibang mga issue upang makalimutan yung nakaraan. Anong tawag sa mga tao nito? Na naniniwala sa mga ganyang issue. Hindi ba katangahan? Huwag natin isang pelikula ang buhay natin, mga Pilipino. Bagamat ang nakakagulat na katotohanan na parang inilarawan sa isang aklat ng katawalian na nangyayari sa sanlibutan. Nararamdaman ito ng mga tao ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalang trabaho at walang patutunguhang kinabukasan. Ano po magiging kinabukasan natin kung pag ganyan na namumuno? Sila ay nagnanakaw lamang. Kaya hindi ko pwede sisihin yung mga tao Ang sinisisi ko dito, yung pumilit. Dahil bago magkaroon na eleksyon, alam na kung sino lalabas Bilyon na kinikita ng pumilit. Bakit ganyan ang kwan nila? Kaya ang tao din nagtataka. Magnanakaw na nga, nananalo pa. Saan ka nakakita ng gano'n? Alam nila hindi binoto. Kaya wala. Kasi pinaliwanag ko na yan Kung paano ginagawa ng kumilit yan ngayon, respisyo. Katulad ka din ni Glenn Chong. Puro daga. Katulad din kayo ng mga tatlong general na hanggang sa bitalang. At ito mga Supreme Court, na halip na bigyan doon ng pansin, ang mga pandaraya na yan ay hindi nagpapabayad din. Anong klaseng gobyerno itong nangyayari sa atin? At pagkatapos pinagpapaniwalaan ninyo yung mga
mga isyong pinapuputok nila. Hindi dapat natin pagtuunan yan. Tumigil ka. Kaya ang mga tao, ang mga mamayan dito sa Pilipinas ay sawa na sa kahirapan. Dulot ng kawalaan pananaw, nawala ng kontrol na katiwalian, puro magnanakaw na lang. Oh. Katapos ito si Marcolita, akala mo kung sino na naman ng Blue Ribbon Committee. O putang ina mo, ubok ka sa kalim si Raulo eh. O bakit, asan yung pinangako mong wala nang bagwan ng kuryente? O, walang babayaran. O. Alam ko yung naging plano ninyo dyan, kaya lang, pumalpak kayo. Itong putang ina bubok na kuwan na ito na Marcos na BBM ay nakapokus doon sa pagkapit ng kapangyarihan sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga problema ng bayan. Kaya napagkakuan lahat ito eh. At habang nagkakagulo, itong mga putang yan to, ng mga magnanakaw na senador, mga congressman, na mga kwan na ito, may linuluto ito na hindi nalalaman ng mga tao. Kaya, ang pagpapatansin ng mga namumuno ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi tungkol din sa kanilang kaligtasan. Kasi, yung dinuluto nila ngayon, walang nakakaalam sa inyo na dumaksa na dito maraming mga military ng Amerika, mga G.I. Joe. Oh, kasi ito, si putang inang Trump na ito, yung gago na yun na Trump, yung ulol na yun, ano sabihin niya na, magkitrigger siya ni Sara Gisara. Silang gumawa ng batas na yun, pero saan kukuha ng pera? Yung pondo para sa Sara Gisara, aagawin nila itong Divine Wealth for Humanity. At saka yan Deuterium, parang yan ang mga focus nila. Kaya nga itong mga putang nila to, puro magnanakaw ito eh. Yan Trump na yan, puta yan, lapdog ng mga Marcos yan. Ngayon, ano nangyayari sa kanya sa Amerika? Kasi marami na rin akong nakuha na ipapasahan nila yung mga pagsasalita ko dito sa YouTube, sa Amerika. Ultimo nga si Pepina nandoon eh. Hinawakan nila. Sa buong akala, ang umawak niyang Prinyas. Sa buong akala nila, titiklop ako. Hindi. Kasi, nung nag-misyon ako sa Tarlac, nakontra ko yung kapangyarihan na matandang ahas. Ito yung pinamamalita ni Ernie Baron noon, na nandito sa Pilipinas yung matandang ahas. Nung siya pa'y nabubuhay pa, nasa kampa siya, nasa media pa siya. Kaya itong ahas na ito yung kumulong, luminlang sa mga, ito yung luminlang kay Eva. Kaya ang sumpa, kumapit sa sangkatauhan. Mabuti na, nakuha ko yun eh. Nakuha ko yung pinakaulo niya. Pinakuhaan ko yung papaya na nakakuha. Pagkatapos, yung parang pyramid na bato, nakuha ko. Umaangal nga yung kasama kong kwan, na napasama ko doon sa isang kakilala doon. Sabi niya, bakit ang bigat ng bato na ito? Kasi yan ang tumatakip sa mga kayamanan. Yang kwan na yan, yung
Yang matandang ahas na yan. Subalit, nung paluwas na ako sa Maynila, mula doon sa Dao, pagkagaling ko sa Tarlac, pumunta ako ng Dao. Sumakay na lang ako ng jeep. Dahil doon ako pinasakay. Pagkatapos nung nasa Dao ako, nung magdidilim, ang sabi sa akin, lumas ka na ng Maynila. At habang binabaybay yung kwan, habang binabaybay yung NLEX, napansin ko, ang mga ilaw malamlam. May mga kumpanya, may mga building na walang ilaw. Talagang kukungkan lang. Pati mga sasakyan, tinitignan ko yung sasakyan, yung mga ilaw ng sasakyan, malamlam. Ako, ito na yata yung hudyat bilang pangitain na magsisimula na ang 3 days of darkness. Dahil yung pagkahuli ko doon sa matandang ahas, yung kanyang kapangyarihan. Pagdating ko sa Cubao, maliwanag naman ako. Pero ang sabi sa akin, humanda ka at sumakay ka ng bus papuntang Region 5. Ang balak ko sana magpahinga muna na ilang oras dahil mahirap yung pakikipaglaban doon sa kwan nauubusan ka din ng enerhiya doon sa matandang ahas Yung sikreto niya, yun ang matindi doon Kaya napilitan na naman akong sumakay. Ngayon, doon sa kwan, may sa likuran ko, parang nagkita lang sila O sabi, pare, kumusta na? Ganon. Nagkumustahan sila. Pagkatapos, mamaya-maya, pare, ano bang kwan? Kumusta yung inaanak ko? Ano bang tinapos noon? May trabaho na ba? Ang sabi nung kwan, wala pa pare. Ano bang tinapos yung inaanak ko? Kanya. Ang sabi niya, IT. Ang sabi niya, papuntahin mo sa akin sa opisina, doon sa Naga, sa DPWH. At doon, may itinayong troll farm, itong bugok na Marcos na ito, upang pagandahin ang kanyang imahe. Kaya yung mga troll na yan, panay ang pakwan nila ngayon dyan sa YouTube, panay ang build up nila, pero walang katotohanan yan. Kung hindi pa magpalabas ng mga polymer na pera, na peking pera, ay wala na, recession na tayo, baka depression na Yan ang kinakatakutan niya. Siguro, kaya doon sa opisina ng DPWH tinayo yan, siguro may mga ghost project din yung mga bilyaper na yan Tingnan mo may mga ghost project din yung mga bilyaperte na yan. Siguro malaki ang kinita ng mga yan Baka may mga project na flood control din na hindi nagawa. Kaya napakahirap ang kwan na yan. Puro magnanakaw. Mayayabang yung mga bilyaperte na yan. Sila may kwan yan. Yung kabataan nga, kinontrol nila yung mga dahil talagang mga sinungaling yung mga yan Ngunit habang nagkakagulo sila sa flood control, meron linuluto yan. Yung putang inang Marcos na yan. Ito yung pagdagsa ng mga G.I. Joe, yung mga military man ng Amerika dito sa ating bansa. Kaya ang bayan natin ay nasa bingit na naman ng ibig sakupin ng US ang ating bayan.
Binigyan na tayo ng kalayaan. Pero kahit na papano, gumagawa din sila ng paraan upang masakop tayo uli. Anong dahilan? Dahil nga dyan sa Divine Wealth for Humanity. Bukod doon sa Deuterium. Ngayon, kung Divine Wealth for Humanity, ay hindi dapat pakialaman yan dahil divine nga for magnanakaw yan sino ba si Trump? Putang ina niyan. Maski na ikaw presidente ng pinakamakapangyarihang bansa, ay putang ina ka. Sinasabi ko na lang sa'yo, wala kang pakialam dito. Hindi sa'yo nakapangalan yan, sa akin nakapangalan yan. Putang ina to, pagmamalaki niya. Saan ka kukuha ng pondo, ulol? Kaya ka nakakapit kay Marcos, kaya kayo nagpadala dito upang agawin ang mga old money na kinakabahan na kayo. Akala nyo ganun-ganun lang kadali? Nakalaban ninyo ako? Putang ina ka. Kaya kung ang nangyayari ngayon yung tungkol sa impeachment ay hindi na pinagdedebatihan Iliniligaw na naman tayo. Dahil pati yung impeachment para kay Marcos wala na naman. Kaya ang kaluluwa ng bayan ay pilit na inaagaw ni Trump. Ito nga yung mga kayamanan natin dito. Yung inisara-gisara. Kung gayon, ang issue na ito ay isang masakit na katotohanan. Sila na naman ang makikinabang sa pamamagitan ng pagtulong ng putang inang Marcos na yan. Naramdaman ng mga mamamayan natin na sila ay napapabayaan, lalo na yung mga magsasaka. Talagang ipinagpatuloy nila yung ni Mao Zedong na yung payo ni Mao Zedong doon sa magnanakaw na diktador na gutumin mo at gawin mo mangmang. Kaya nga katangahan yan kung maniwala kayo sa mga ginagawa ng mga politiko ngayon. Malaking katangahan. Sinasabi ko na lang. Kaya ang ginawa ni Trump ay tumatawid na siya sa linya, lumampas na siya Hindi niya dapat pakialaman. At bakit siya makikialam dito? Kung ano-anong kwan. Kaya yan, yung mga propaganda na pinalalabas dyan sa YouTube ay nanggagaling doon sa NAGA DPWH. Kaya pinag-aralan ko talaga yan Kaya ang Malacanang ngayon ay parang kuta na. Napapalibutan. At hindi na isang tahanan ng mga mamamayang Pilipino. Dapat yan malaya lang pumupunta doon kung anong problema, kung anong hinaing ng bawat mamamayan, pupunta doon, sasabihin sa kanila. Pero hindi nang papansinin Hindi kayo papansinin ng mga Marcos. Mga siraulo yan. Kaya naging malaki ang pagitan ng mga namumuno at ang kanya nasasakupan. Kaya ang kasawian ng bayan ay marami ang nadadamay. Yan ang totoo niyan. Sa pagkatapos ko ng misyon ko sa Region 5, umuwi na ako. Pero napadaan ako doon sa kwan dahil kinapusan na ako ng budget, nanghiram ako doon sa isang kakilala ko. Dahil may pupuntahan pa ako. Kaya napasyal ako doon. At may sinabi sa akin yung mga tao doon na yung kanilang panganay na anak daw ay laging umiiyak dahil nakikita niya yung kanyang katawan sa loob ng kabaong. Kako, may naglabas ng kanyang espiritu, ng kanyang kaluluwa doon sa kanyang katawan at yun ang pumasok. Ayun, nag-isip ako, pinagmuni-muni kung paano ito.
Ngayon, ang tanong ko sa kanila, kayo ba ay napasyal sa kwan? Kayo ba ay napasyal sa libingan ng mga bayani? Oo, kanya mga 2 linggo pinasyal namin yung mga bata doon. Ngayon, nag-isip na ako kung sino yung espiritong pumasok sa kanya. Ito nga yung espiritu ni Marcos. Nagbibigay na siya ng pahiwatig na gano'n na ang mangyayari yung kagustuhan nila. Kasi noon nagpapahanap sila ng malaking tuko. May sukat, may bayad, milyon ng bayad. Nakakuha sila. Kasi yung laway noon gagamitin, iiniksyon doon sa katawan ni BBM para maging matanda. Yan ang sinasabi noon pa ng mga maharlikan general na buhay pa si Marcos. Paano magiging buhay samantala 1989 patay na yan? Ganun pala. Kaya may mga doktrina kasi na walang alam itong mga religion na ito. Kaya nga sabi ko mga bobo, mga tanga yan eh. Walang inatupag, kundi puro mga pera. Pero nasa aklat din yan. Na nung makita niyang malinis na yung bahay, yung katawan lupa, ay lumabas uli upang magsama ng iba. Yan nga ang sinabay niya. Yung kwan na yan. Yung matandang ahas. Kaya, nako, ang hirap paghirapin nito. Mga kalaban na ganito. Kaya minisyon ko din yung hinuli ko muna yung nasa katawan. Kasi ayaw lumabas eh. Hinuli ko. Sa pilitan ko hinugot. At nahugot ko naman. Ganito ang pangyayari. Ang espiritu ni Marco na BBM ay inilabas ng kanyang ama. Na siya nagsakatawan tao. Kaya pala may naghahanap nga yung pananto ko. Kaya pala sabi ko kay BBM noon, huli na kita. Kaya lang, kailangan mag-mission ako, hanapin ko yung kwan na yan. At ito nakabatay sa codename na TBM LSM 666 ng Alpha Omega Wallmaster Program na itinatag ng magnanakaw na diktator. Kaya nga ang TBM ay yung matandang ahas. Siya ang Diablo at Satanas na luminlang sa sangkatauhan. At yung LSM naman, yun ang espiritu yung diktador. Kaya yan 666, yan ang TBM. Kaya sinabing buhay, papasok yung yung espiritu ni Marcos doon sa ilalabas niya yung kaluluwa ni BBM. Siya ngayon naman nanatili doon. Kaya nga, ang na yan, yung Marcos na yan, na diktador, yan ang dragon na nagsasalita ng mga bagay ng kahanga-hanga. Kaya nga, kailangan, hindi ninyo maintindihan ito kung hindi ninyo alam yung doktrina na nakapaloob sa TBM LSM 666. Pero hindi naman nila alam kung ano ang tunay na doktrina eh. Hindi naman pinaliwanag ng babaylan, yung espiritong bumababa sa babaylan, Marcos, kung anong doktrina ito. Dahil nakabata ito sa loob, ala-ala bait. Yung TBM, loob, yung LSM, ala-ala, at saka yung 666 ay bait.
Ngayon kung love, pag kinuha mo yung mga unang letra, magiging love. Na kasintunog ng salitang love, pag-ibig, na pinapangaral ni Jesus. Ngunit ang totoo niyan, ang dapat, alaala, bait, loob. Dahil yung alaala, siya nga hatol doon sa bait, yung tao, samantala ang bait, hahatulan niya yung yung espiritu na pumasok. Paano niya hahatulan? Aman niya yun. Di hayaan niya para lumabas na siya buhay. Kaya ang daming kabalbalan nito mga Marcos na ito eh. Ang unang dumating sa akin, ang mga kalaban, maingay, bagamat palpak. Ngunit madaling maunawaan ang kanilang laro. Sa inakala nila, madali nila akong mapapatiklop dahil sisirain nyo yung pagkatao. O, na kung ano-anong sinasabi, panlalait na ginagawa sa akin. Yung paglalait ng aking pagkatao. Ngunit hindi nila kayang basagin ang aking pagkatao. Dahil lumalaban ako. Maski na ako lang nag-iisa. O sino ba nagpapahayag ng katotohanan sa inyo ngayon? O ayan ang katanungan ko sa mga taong bayan. Sino ang nagpapahayag ng katotohanan sa inyo ngayon? Mga kwamba? Mga politiko? Mga vlogger? Mga mainstream media? Lahat yung bayaran. Kasi ang ginawa ko, upang makuha ko, nananahimik muna ako. Hindi ko sila basta hinaharap, kundi minimisyong ko. Kaya ang pakikipaglaban ko ay may resulta. Sila rin ang mga taong pinagtatawanan ako. Pero ngayon, pinanunood nila ako at nagbubulong-bulungan, nagtataka at tumarasal na hindi sila mapuna. Kaya nga, ang hirap ngayon eh. At ang sumunod ay yung mga namumuno. Pilit nilang tinitiklop ang aking pakpak upang hindi ako makalipad ng mataas. Kaya nga, ang laro nila ay hindi tungkol sa tagisan ng talino, kundi katusuhan. O, hindi ba mga tuso yung mga Marcos na yan? Kaya ang kanilang laro ay tungkol sa pagkontrol ng tao. Kinukontrol nila, kaya sila nagkuhan sa doon sa Naga, DPWH Naga. O, para makontrol nila ang tao, mapaniwala nila ang tao na kanyan, na napakabuti ng mga Marcos na yan. Ayan, mismo si Lapid ang nagsasabi, napakasama ng mga pagkatao ng mga yan. Ang huli ay tungkol sa mga fake na spiritual. Kaya nga, yung puta, sabihin ni kuwan na, ng Malacanang press na pumunta yung kuwan ng World Bank doon sa kuwan, sa Malacanang. Puta ganyan yung, si Kumar yun eh. Oh, sana ko hindi ko kilala. Si Kumar yun. Dahil yung si Ajay Banga, balbas harado yan, Indiano. Ngayon, nung mabulgar yan, nagpunta kagad si Marcos doon sa Indiano para magkuha ng mga miser. May parte din ng ang Pilipinas dyan. Kaya pagkatapos pababayaran nila. Oh, kaya wala ang pera mga Marcos, walang ginto mga Marcos. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Wala akong ginawa kundi pinakiramdaman ko lang sila. Yan ang totoo. Na ako'y nagtanga-tangahan. Pagkatapos ay nagpaplano na ako kung ano man napansin ko sa kanila. Kaya mahirap nila akong basahin. Ngiting aso lang. Gayon din, mahirap nilang hulaan kung anong mga plano ko. Kaya nagkabado yung mga yan sa akin eh. At kung ano ang aking
susunod na gagawin. Hindi ako nauuna, kundi nagtsitsaga akong mag-antay sa kanila na magkamali. At kung kailan ako aatake sa kanila. Kaya hinayaan ko lang silang humukay ng sarili nilang hukay upang doon sila ilibing. Maliwanag yan. Kaya natatawa ako eh. So, kaya nga sa halip na yung paliwanag ko yung tungkol sa divine law hindi na itong tungkol na mangkal na ito, salita ng salita, divine government. Mayroon bang divine na puro katiwalian? Sabi niya 2022 mag-uumpisa na ang divine law, divine government. Nasaan ang divine government yan? Puro magnanakaw yan. Mayroon bang divine na magnanakaw? Tumangkal na ito. Talaga siraulo din ito eh. Palibasa ito tuta-tuta ng mga Marcos ito eh. Mga mahalika eh. Papaniwalaan nyo. Pagkatapos mayroong nagkukan ng deuterium. Pinangamalita, mga beneficiary, mga ano-ano. Di, kunin ninyo kung kaya nyo. Saan kayo kukuha ng platinum? Kasi kaya nagpuntahan dito, mga agaw yung mga Amerikano na yan. Kasi palutang ng kayamanan. Paano lulutang yan kung ako mismo pumipigil? Hindi lulutang yan dahil akong pumipigil. Akong may kapangyarihan pumigil yan dahil ako nakatuklas yan. Tingnan mo, panayang kidlat. Galit na galit ang langit. Kasi si Satanas man nandun sa langit. Basahin mo yung aklat ni Job. 1:6-7. Nandoon si Satanas. kaya ang daming tanga. Kaya nga ang daming tanga. Sige na. Tapos na natin ito. Para tumigil na yung kidlat. Baka may mga tama na kidlat yan. Ako pang sisihin.